Hinihiling kong samahan mo si Ethan sa pagdala ko sa kanya sa bahay ko, Hana. Nakikiusap na wika ni Ezekiel, pero tila kulog sa pandinig ni Hana. Hindi nito alam kung gaano kahirap para sa kanya ang kahilingang iyon. I am not a babysitter, Ezekiel. Wika ni Hana. Tumalikod siya at tinanaw ang mayayabong na puno ng nyog mula sa bintana ng bahay nila Hailey. Pero wala doon ang isip niya, kung hindi ang galit sa dibdib sa taong matagal niyang iniwasan. Muling ibinaling ni Hana ang mata sa pamangkin na naglalaro kasama ng lola nito at may humaplos sa puso niya na awa at pagmamahal dito. Payat at sakitin ito mula noong bata padala na rin ng may sakit na si Hailey noong ipinagbubuntis ito nito. Nitong nakaraang linggo ay nalaman nilang may problema ito sa puso kaya't kailangan dalhin sa Maynila para mapagamot ng maaga. You are not, pero bilang pinakamalapit na kamag-anak ay may malasakit ka naman sa kanya, hindi ba? Kung malasakit lang ay higit pa doon ang nararamdaman ni Hana para kay Ethan kahit sa sandali lang na nakasama niya ito. Her heart bleeds every time the child looks for his mother. Nasa murang edad nito'y alam na nitong dapat meron itong ina na kasama ngayon. Alam niya ang ganoong pakiramdam dahil maaga ring nawala ang nanay niya. Kapag inaatake ng hika ang bata dahil sa pagod sa paglalaro'y awang-awa siya dito. My son needs immediate medical attention, Hana. Pero hindi kaya ng lolo at lola niya na samahan pa siya dahil matatanda na sila. I have a life, Ezekiel. Pagtutol pa rin ni Hana. Nahahati ang puso niya sa kalagayan ni Ethan at sa nakaraan nila ng binata. Hindi niya pa kayang sagutin kung alin ang mas matimbang. Hindi ko hinihingi ang buong oras mo. You can work whenever you want and do whatever you want. Gusto ko lang mapanatag ang mga lolo't lola niya dahil kasama ka namin. Kung alam ko lang na ganito hindi na muna ako umuwi ng Pilipinas. You all seem to enjoy your life at my expense. Marin pa rin niyang wika. Narinig ni Hana ang marahas nitong paghinga at ang sandaling katahimikan. I know you hated me, Hana, pero hindi ko pinagsisisihang minahal kita sa kabila ng responsibilidad ko kay Hailey at Ethan. Kung sa tingin mo ikaw lang nasasaktan at nagdurusay, ako rin. You don't know what I've been through. I stopped living since you left. Madamdamin ni Ezekiel na wika. Hindi ko gustong pag-usapan, Ezekiel. Tumuwid si Hana ng tayo tinungong pintong nakabukas. Nang makitang nakatayo doon ang pamangkin ay tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Nakita rin niyang malungkot ang mukha ng bata na lalo nagpabigat ng damdamin niya. 4 na taong dito, ito na malagi kasama ng lola at lolo nito. At alam niyang sasama ito sa ama kinabukasan. Alam ni Hana ang lungkot at takot na bumabalot sa mura nitong kaisipan. She can't be selfish that much, can she? You don't want to be with me. Wika ng bata na halos paiyak na. Marahil ay narinig nito kaninang pag-uusap nila ni Ezekiel. Mabilis si Hana na umiling at tinaplos ang mukha nito. Oh Ethan, of course I want to be with you. Pilit siyang ngumiti. You don't want to go with us? Muling wika nito at sandali siyang natilihan. Of course I do, sagot ni Hana sa bata. I will talk to your lolo, okay? Tumango naman ito, tumayo siya tinungo ang alam na nakatayo sa silong ng punong mangga. Alam niyo ho bang desisyong ito ni Ezekiel, Tay? Tanong ni Hana sa ama. Marahan naman itong tumango. Alam naming nagiging makasarili kami, Hana. Bago namatay si Hailey ay gusto niyang ihingi ko sayo ng tawad sayo. Una ay dahil hindi naging maayos ang relasyon niyong magkapatid. Pangalawa ay ang pagkasira ng relasyon niyo ni Ezekiel dahil sa ipinaako niya ang bata dito. Sandali si Hana na napapikit ng maalala ang kapatid. Sandali ring gumuhit ang pait sa dibdib niya na kaagad din niyang pinalis. Wala na si Hailey at hindi tamang dala pa rin niya ang damdaming iyon. Nakikiusap kami sa iyo anak, kahit man lang sana hanggang maayos ang kalagayan ni Ethan. Dagdag panawika ng ama. 2 linggo pa lang siya halos sa Pilipinas pero heto't kinakaharap niya na muli ang suliraning matagal niya ng tinakasan. Hindi niya alam kung naghilom ng sugat na idinulot ni Ezekiel sa kanya. Dahil sa pakaramdam niya ngayon ay muling nabuksan ng lahat ng sakit at pait na tila kahapon lang. Naramdaman niya ang paglapit ni Ethan sa kanya at pagyakap sa tuhod niya. Tuluyan ang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Nang umpo siya ay kagad itong yumakap sa loob ng panahong nakakasama ni Hana ito'y napalapit ng hustong loob nila sa isa't isa.
Marahil ay hinahanap itong kalingan ng ina at siya naman ay nangungulila pa rin sa dapat sanay mahigit 1 taon na niyang anak, ang anak niya kay Ezekiel. Tumayo siya at muling pumasok sa loob ng bahay. Kailangan niya magdesisyon dahil naghihintay ang lahat ng tao doon sa magiging pasya niya. Mukhang wala naman akong pagpipilian kung hindi ang sumama. Nandito ako ng 6:00 bukas. Wika ni Hana kay Ezekiel na napalingon sa sinabi niya. Lumiwanag ang mukha nito pero kaagad niyang iniwas ang mga mata. Bumaba siya at nagpaalam sa ama at sa ina ni Hailey na natuwa rin sa desisyon niya. Nakita niyang bumaba si Ezekiel at tinungong sasakyan. Huwag mo na akong ihatid, malakas ni Hana sabi, ngunit nagtuloy-tuloy pa rin ito't pinaandar ang makina. Ilang sandali pa huminto ito sa tapat niya. Hindi niya na nagawang makipagtalo dahil nakatingin ang tatay at ina ni Hailey. Mabigat ang loob na sumakay siya sa sasakyan. Habang nasa daan wala silang imika ni Ezekiel at ipinikit ni Hana ang mga mata para umiwas sa anumang pag-uusap. Nang makarating siya sa gate ng bahay ng lola niya ay saka ito nagsalita. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na makitang pagkamuhi sa mga mata mo. Mahina ni Ezekiel na sabi habang ang matay nakatuon sa daan. I want us to start again. I want you to forgive me and love me again the way you used to. Pumayag lang naman ako sa gusto niyo. Dahil sa pagmamahal ko kay Ethan. Ezekiel, tapos na kung ano man ang meron tayo dati. I will prove to you that I am still the man worth for your love, even if it will take me a lifetime. Hindi si Hana sumagot bagkus ay binuksan ng pinto ng kotse at bumaba. Kanina pa mabigat ang kanyang pakiramdam at gusto niyang umiyak. Nang makapasok sa bahay, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Nagmano siya sa lola niya bago pumasok sa sariling silid. Inihiga niyang likod sa kama at muling nag-isip kung tama bang desisyon niyang sumama kay Ezekiel sa Maynila. Gusto niyang itulog ang mga alalahanin pero sa halip ay dumaloy lang ang mga alaalang pilit niyang kalimutan. Makakapag-enroll ka pa ba? Naka-cash advance ka ba kay Sir Russell? Tanong ng kaibigang si Faith. Napailing si Hana dahil hanggang ngayon wala pang boss niya. Wala pa si Sir Russell. Ang sabi ng assistant niya sa Maynila pa daw. Kapag hindi pa dumating bukas, hindi na ako makakapag-enroll. Malungkot niyang sabi, 1 linggo nang nasa Maynilang may-ari ng hotel na pinapasukan ni Hana bilang receptionist at dahil hindi niya nasabi ng maagang mga cash advance, ay hindi ito nakapag-iwan ng tseke sa sekretariat nito. Magdadalawang taon na si Hana na pumapasok bilang isang receptionist sa Luxent Hotel kasama kaibigang si Faith. Ang hotel na yon ang isa sa mga sikat na hotel sa Pagudpud kung saan tumutuloy ang mga mayayamang turista sa Ilocos Norte. Pagmamay-ari ito ng pamilya Del Prado at ang kasalukuyang pamamahala ay anak nilang lalaking si Russell. Bukod sa bata pa ang boss nilang ito ay mabait din sa mga empleyado. Sa katunayan ay itong pumayag na magtrabaho siya sa hotel sa kabila ng minor de edad pa siya nang mag-apply. She was 17. Ngunit nang malaman itong working student siya, ito nang nag-approve ng application niya. May 5,000 akong naipon, baka pwede mong ipandagdag, wika ni Faith habang siya'y nasa malalim na pag-iisip. Kasalukuyan silang naka-lunch break ng kaibigan. Ibalik mo na lang pagdating ni sir. Magkano pa bang kailangan mo? 13,000. May 5,000 din naman akong naipon. Kung idadagdag ko yung 5,000 mo, bali 3,000 pang kulang ko. Bakit kasi ayaw mo nang tumanggap kahit man lang kusing sa tatay Joel mo? Ayoko na magkaroon pa kami ng hindi pagkakaunawaan ni ate. Alam mo naman yon, mainit ang dugo sa akin. Kahit paano sabihin niya, magkapatid pa rin naman kayo. Si Tatay Joel naman ang lalapitan mo, hindi siya. Hindi ba't nasa Maynila naman siyang nagtatrabaho? Yun nga, kaya masaya akong lumapit. Siyang sumusuporta ngayon kay tatay dahil maintenance pa lang ni tatay, kulang ng pension niya. Tapos dadagdag pa ako. Napabuntong hininga na lang si Hana tuwing maalalang kapatid sa ama. Mula pagkabata hindi nito tinagong pagkadisgusto sa kanya. Hindi niya ito masisisi. Naghiwalay ang mga magulang nito dahil sa nani niya. Nagsamang Mama Lloyd at ang tatay Joel niya ng 6 na taon. Pero nang mamatay ang nanay niya sa isang aksidente, ay bumalik si Joel sa tunay nitong asawa at dahil nasa 4 na taon pa lang siya noon ay akay-akay siya ng ama. Nagkapatawaran naman ng ama at ang una nitong asawa. Pero hindi ibig sabihin na malugod na siyang tinanggap ng mga ito. Lalo na ni Hailey, na noon ay nasa 10 taong gulang na. Lahat ng bagay na maibigan niya pinagdadamot sa kanya. Kapag pinagbibigyan siya ng ama ay lalo tong nagngingit-ngit at inaaway siya. Nang tumungtong siya ng high school, hiniling niya sa ama na sa lola niya na lang muna siya tumira sa poblasyon. Ito rin ang tirahan nila ng ina noong nabubuhay pa ito.
Kinatwiran na lang niyang mas malapit ang eskwelahan niya dito kumpara sa baryo kung saan nakatirang pamilya nila Hailey. Noong unay madalas pa siyang nadadalaw ng ama, ngunit naglaon wala na rin to ng oras. Ang kinabubuhay nilang maglola ay ang gulayan nito sa maliit na lupain, ngunit sapat lang sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya nang makatapos siya ng high school ay nanganib pa siyang hindi makapagkolehiyo kung hindi lang sa pensyon ng lola niya. Ngunit hindi rin naman niya matim na sa kanya gagastusin lahat ng iyon, kaya naghanap talaga siya ng trabaho para suportahan ang sarili. Sabihan mo ko kung dadalhin ko yung 5,000 bukas ha? Muling wika ni Faith habang nililigpit ng pinakainan sa mesa. Tumango naman siya ngunit malayo pa rin ang iniisip. Biyernes na ang huling araw ng enrollment at Miyerkules na ngayon. Nasa 23,000 ang kailangan niya at pinangako ng lola niyang sasagutin nito ang 10,000 mula sa naipon nitong pensyon. Kaya ang boss na lang talaga niya ang pag-asa para makapag-enroll siya. Inayos na rin ni Hana ang pinagkainan at nag-retouch ng manipis na makeup. Pagkatapos bumalik na sa lobby ng hotel. Naabutan niyang naroon na sa reception ng kaibigan at isa pang receptionist na si Mia na higit na maedad sa kanila ni Faith. Tapos na ito ng kursong business management sa Universidad sa Benguet kung saan naman siya kumukuha ng hotel and restaurant management. Huy Hana, bakit ang sabi nitong si Faith hindi ka pa raw nakakapag-enroll? Pagalit nitong sabi sa may kataasang boses. Nilingan niya ang paligid na may mangilan-ngilang guest. Napahuntingin niya sa isang partikular na lalaking maitim ding nakatingin sa kanya. Her heart skipped a beat. Regular na itong guest sa hotel at kaibigan ng boss niya. Tuwing nakikita niyang lalaking ito'y nabubuo ng araw niya. Paano ba namang hindi? Ito na yata ang pinaka-charming at pinaka-poging nakita niya sa tanang pagtatrabaho niya dito sa hotel. Hana Lauricio, naistatwa ka na dyan. Nagulat pa siya at napasimangot bigla na tinawag siya sa buong pangalan ng kaibigan. Kung makatawag ka naman, Mariana Faith Makapagal. Ganti niya dito na tinawag din sa buo nitong pangalan. Ang sabi ni Ate Mia, magkano pa raw bang kulang mo? Mukhang matatagalan pa si Sir makabalik dito dahil may swimming tournament pa yung dadaluhan next week. Sinenyasan naman ni Hana si Faith na hinaan ng boses dahil ayaw niya naririnig ng ibang tao ang usapan nila sa pinansyal. Lalo't sa gilid ng paningin niya tila nakatitig pa rin ang lalaking iyon sa kanya. Mga boses niyo naman mga ate, ang daming guest oh. Halos pabulong niyang sabi sa dalawa habang ang mga matay tinuon sa mga papel sa mesa. Oops, sorry. Pero seryoso, magkano pa nga bang kailangan mo? Sayang naman kung hindi ka makakapag-enroll, bulong na ni Mia sa kanya. Isa rin sa mga nagustuhan niya sa pagtatrabaho dito sa hotel ay tinuturing nilang isa't isa na hindi na iba. Magandang samahan nila pati ng mga housekeeper at janitors at siya ang tinuturing na bunso dahil siya ang pinakabata sa lahat. Sa ngayon ay 19 pa lang siya. 3,000 na lang kung ipapahiram sa akin ni Faith yung 5,000 niya. Pero kung malabo pang pagbalik ni Sir dito kailan ko pa kayo mababayaran? Mahirap naman kung kayo din ang mga ilangan. Sus, saka na natin isipin yun no? Ikaw talaga, napaka-advance mag-isip. Wika pa rin ni Mia. Bukas dadalhin namin yung pera na makapag-enroll ka na sa hapon. Naging emosyonal naman si Hana sa pinapakitang concern sa kanya ng mga kaibigan. Nagpuna siya ng konting luha na nangilid sa kanyang mga mata. Uy, ano yan? Iyakan ka talaga? Bakit namumula yung mga mata mo? Tila pagalit na wika ni Faith. Paano pa kasi? Buti pa kayo nag-alala sa pinag-aaral ko. Samantalang si tatay, sinuportahan pa si ate na sinabi niyang huwag na lang ako magkolehiyo. Paiyak ni Hana na sabi. Wala na raw kasing pantutustos ang ama sa kanya. Dahil na-stroke na ito at hindi na makapagtrabaho pa. Ang pensyon nito sa gamot lang na uuwi, kinukulang pa. Si Hailey tumanggi namang suportahan siya sa pag-aaral. Tama na yung pagsisenti, intindihin mo na lang hanggat kaya mo ha. Baka magkaiyakan pa tayo dito, magtatakang mga guest. Punasan mo na yung uhog mo, biro ni Mia, sabay ng pagpapatawa. Gumana naman ang pakiramdam ni Hana kahit na paano dahil sa mga kaibigan. Pabagsak ni nilapag ni Ezekiel ang bag na dala sa sofa at nagtanggal ng sapatos. Pagod ang katawan niya sa halos 12 oras na pagmamaneho. Kung tutuusin, hindi niya kailangang mag-hotel dahil pwede naman siyang makitulog sa bahay na pupuntahan niya. Pero mas palagay ang loob niyang dito na manuluyan kaysa sa bahay ni Hailey kasama ang mga magulang nito. At dahil tumanggi naman si Hailey na magpakasal sa kanya, may tuturing na hindi sila magkarelasyon. Kung tutuusin, wala naman talaga. Kung paano may nangyari sa kanila isang gabi, nagkayayaan ng mga kasama sa opisina at sumama siya hindi niya lubos maisip. Hailey is beautiful, no doubt about it, but he was not attracted to her.
Bukod pa sa bawal sa kumpanya nilang magkaroon ng affairs kahit na kanino man sa mga empleyado, Hailey is his brother Zane's secretary. Hailey knew he doesn't love her dahil sa katunayan may dinidate siyang isang modelo na kahit hindi pa siya ganun kaseryoso ay alam yun ng lahat. Pero dahil nalaman niyang pagbubuntis ni Hailey ay tumigil siyang makipagkita sa modelong nililigawan. Nag-resign din siya bilang VP for Operations sa Albano Hotel at ibinigay ang posisyon niya sa asawa ng kapatid na si Selena. He was lost for a while and offering marriage to Hailey was the best he could think of to correct what he had done. Kahit ang kapalit ay ang kalayaan niya. Umuwi ng probinsya si Hailey nung nakaraang linggo matapos itong mag-resign sa Albano Corp at may turn over sa bagong empleyadong trabaho nito. Dapat ay ihahatid niya ito ngunit ang sunod-sunod na problema sa Albano Airlines ay pumigil sa kanya na umuwi sa Ilocos Norte kasama si Hailey. Hindi pa niya personal na nakikilala ang pamilya nito dahil nakatira lang ito noon sa isang apartment sa Maynila. At dahil hindi pa niya alam kung anong aasahan sa pagkita niya sa pamilya nito'y, dito na muna siya tumuloy sa hotel ng kaibigang si Russell. Ang Luxent Hotel ay isa sa mga sikat na hotel sa parting ito ng Ilocos. Malapit ito sa mga tourist spots na karamihang pinupuntahan ng mga turista. Kaya hindi nakapagtatakang mula sa 2-story building noong una itong itinayo ay nasa 5-story na ito at ang silid na tinutuluyan niya extension ng hotel. May 3 silid ang extension na ito na tinutuluyan ng pamilya na kaibigan kapag nanditong mga ito sa Pilipinas. Ang silid na tinutuluyan niya ngayon ay para sa mga VIP guest na tulad niya. Russell and he are the best of friends since college. Tumanaw si Ezekiel sa bintana ng silid kung saan tanaw mula doon ang Saud Beach. 2:00 pa lang ng hapon kaya walang gaanong naliligo dahil tirik pa ang araw. Kay gandang pagmasdan ng asul na tubig at puti ng buhangin. Baka 5 beses na siyang nakarating dito dahil kapag may okasyon sa pamilya del Prado ay lagi siyang naimbitahan na kaibigan. Ngunit ngayon ay ibang pakay niya kaya siya naroon. Hailey turned down his offer of marriage but it doesn't mean na wala na siyang pananagutan dito. And if her parents insisted on marrying Hailey, wala siyang magagawa kung hindi alokin muli ito ng kasal. Biglang sumagi sa isip ni Ezekiel ang babaeng receptionist kanina. She has the most expressive eyes he had ever seen. Ang tindig nito'y tila isang reyna, ngunit malambing kung magsalita. Hindi niya iwasang titigan ito sa sandali tumitig din ito sa kanya. He was about to smile at her when her colleague caught her attention. Hanggang sa mapansin niyang iniiwasan nitong magtamang kanilang paningin. Naulinagan niyang estudyante pa ito at namumroblema sa tuition fee. Sa enrollment at tila ba hinihila siya ng instinct niyang tulungan ito. He could call Russell about the girl's situation. Pero baka pag-isipan lang siya nito ng kung ano-ano. May kumatok sa pinto na kaagad niyang pinagbuksan. Isang hotel attendant ang bumungad. Ayon na rin sa uniform na suot nito. Sir, binilin po ni Sir Russell kung dumating kayo. Itanong po kung anong kailangan nyo. Bababa po ba kayo para kumain o ihahatid po namin ang pagkain dito? Anang may katandaan ng babae. Nakilala ni Ezekiel itong madalas na inutusan ni Russell na mag-assist sa kanya kapag nandito siya sa hotel. Medyo gutom nga ako manang. You can send the food here na lang. Wika niyang nakangiti. Wait, do you know the girl from the reception area? Yung estudyante? Halos putol-putol ni Ezekiel na sabi. Ayaw niya mag-isip ang kaharap na may iba siyang pakay dito. Si Hannah po, tila lumiwanag ang ngiti nito sa pagbanggit nito ng pangalan. Opo, working student po yon. Maganda po hindi ba? Yes, she's beautiful but that's not the reason why I'm asking about her. Depensa ni Ezekiel sa kausap. Medyo narinig ko kasi na hindi pa siya nakakapag-enroll. And we have a scholarship program in our company. I thought of, naku sir, matutuwa po yun. Putol ng kausap sa sinasabi niya na tuwang-tuwa na tila ba itong nag-grant ng scholarship. Masipag po kasi ang batang yun na mag-aral at desidido talaga na makatapos. Kaso lola lang niyang kasama sa bahay. Wala na po yata yung magulang. Talaga po? Opo sir, at hanga po ako dun sa batang yon. Kahit na maganda hindi siya lumalandi sa mga customer sa hotel. Para lang magkapera. May nanliligaw nga pong foreigner dun, ibinastad lang. Baka naman ho kasi nakakatakot yung foreigner manang. Tila naaaliw na si Ezekiel na kausap ito sa dami ng nalalaman tungkol kay Hannah. Bata pa din naman yung foreigner sir. Wala pa namang 50. Kung ako yun, susunggaban ko na. Dadalhin daw siya sa Amerika at magiging citizen doon. Inayawan pa. Patuloy nito sa pagsasalita. Manang, medyo nagugutom na ho ako.
Nakangiti ni Ezekiel na sabi para maputol ng pagkukwento nito. Ay, oo nga pala sir, nakalimutan ko na. Pasensya na ho kayo. Okay lang po manang. Pwede po bang makahingi ng pabor? Sige sir, ano po ba yon? Pwede pong si Hanang mag-akyat ng pagkain pero wag niyo na po munang banggitin ang tungkol sa scholarship. And i-discuss ko sa kanya. I will tell her myself. Ay, bilin po kasi ni Sir Russell hindi po akit sa customer si Hana. May nag-request na po kasi dati sa kanya imuntik pa siyang mapahamak. Alanganin nitong sabi. I will call Russell, ako na hong bahala. Wala ho akong gagawin masama kay Hana. Kumindat pa siya at nilaparan ng ngiti para mapapayag ang matanda. Ay, sige na nga po sir. Total kaibigan niyo naman ho si sir. Tila kinikilig pa nitong sabi, saka bumalik sa main building ng hotel. Humarap si Ezekiel sa salamin at sinipat ang sarili. May excitement siyang naramdaman sa kaisipang makakaharap niya ang receptionist sa hotel na kanina pa niya tinititigan. Hana Lauricio, yun ang narinig niya sa kausap nito kanina. Sana'y tanggapin itong proposal niya, nasabi ni Ezekiel sa sarili. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.